At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Hi, partner. Hi, partner. Hi, mga kabisyo. Ayan. Papahinaan ko lang yung aircon, partner, ha? Bakit? Baka ubuhin ka. Salamat sa concern sa iyong tita. Tutok na tutok sa likod mo, backless ka pa naman. Kaya nga. Naku, mamaya magreklamo na naman ako ng ang daming lamig sa likod. Sasabihin na naman sa akin yung nagmamasahe, hindi na naman pupantay yung likod ninyo. Makapal po yung sa gawing kanan. Ang dami kaliwa actually. Gawing kaliwa. Ang dami pong lamig. Putukin ko na po ba? Oo, correct. Kasi nandito yung aircon nga naman. Nakakaloka. Tsaka magkaiba tayo. Ako balot na balot, ikaw open na open. Well, again, ito po isang pagpapaalala. Kung ikaw po ay medyo tita na, iwasan na po ang pagbabackless. Yan. Iwasan na po ang mga pag-off shoulder, di ba? Medyo delikado na po sa pulmonya. Ganon. Sensitive, extra sensitive ka. Oo, di ba? Oo, Kapag aging ka. Kasi may exposure, ganyan, di ba? Totoo yun. Ang bata at yung matanda, parehong yan, extra sensitive. Tama. Pagdating sa temperature. Correct. Diba, pag sobrang init, talagang maramdam agad nila. Yes. Pag sobrang lamig, ganun din, ramdam ka agad. Correct. May effect ng mabilis. Ang mahalaga, okay lang naman tumanda, partner. Ang mahalaga, hindi nila mahalata. Di ba? Sa aurahan ba na ito, mukha po bang ang daming lamig? Huwag niyo ko patalikurin, makikita talaga. Ay naku, alam mo, ang hirap talaga na may mga lamig. Aminin na natin, mga kabisyo, di ba? Oo, kaya, totoo yung sinasabi nilang rayuma. Di ba? Di ba epekto yun ng lamig? Na kapag sinabing, mag-jacket ka kasi malamig sa Tagaytay. Mag-jacket ka, sumunod ka. Kasi pag hindi ka sumunod, pagbaba mo ng Maynila, may rayuma ka na. Correct. At ang hirap na may rayuma, ha? Isipin mo, wakit ka lang ng Tagaytay, bumaba kang rayumahin. Correct. Di ba? Totoo yun, mga kaibigan, ang katawan po natin ay sensitive kapag ikaw ay aging na. Yan. Ulit-ulit talaga, partner. Ay, kasi matigas yung ulo mo. Masyado ka na makapanakit, ha? Ngayong umagang ito. Ano ba petsa na ngayon? November. Anuebe pa lang. Anuebe. Ba't parang hindi ka mabait sa akin ngayon? Marami ka pang pera, no? Marami ka pang pera, no? Hindi, pero totoo yun. Kung halimbawa, meron po kayong mga kaibigan na ganyan. Pero syempre, kapag ka sinabihan nyo po sila, sabihan nyo po in such a way na hindi naman po sila masasaktan. O dapat medyo pa-concern ng effect. Correct. Kasi kung alam nyo po yung mga sinasabi po natin, nababago yan depende sa tono. Diba? Agree. Correct. So kung ang tono mo ay yung sabi nga ni partner, pa-concern effect. Yan. Hinaan natin yung aircon. Kasi diba? baka ubuhin si partner. Kasi. Correct. Diba? Pero kung halimbawa ang tono is, talaga lang ha? Backless pa more ha? Sa tanda mong yan, nagbabackless ka pa. Kaya nga. Hindi ka na natakot sa pulmonya. Tingnan mo, isa lang ang mensahe, which is ayaw natin magkasakit siya o ayaw natin magkaroon siya ng pulmonya. Pero dahil magkaiba yung tono, correct. Diba? Magkaiba rin yung dating. Agree ako doon, your choice of words. Oo, choice of words and the really tone matter. of voice, correct. Yes. Yung tono ng pananalita, ano po siya, mahalaga. Parang katulad ng musical scoring sa isang eksena, 'di ba? Hindi ba't mas nakakadala ang nakakaiyak na eksena kung bigla nilang lalapatan ng instrumental na nakakaantig ng damdamin. Subukan mo na ang eksena may namatay, 'di ba? Tapos ang background music horror, 'di ba? Totoy Bibo. O kaya, banal na aso, santong kabayo, pero may namatay. Hindi ba't
Hindi ba iba yung effect? Yes, iba yung ambience. Oo, ganun. So, ganun po tayo. Ngayong araw na ito, mula po sa pagsusuot ng medyo kita ang likod, ang naging lesson po is, yan, importantatious po na itama po natin yung tono ng pananalita. Hindi ba't kapag halimbawa, kunyari nahuli ka ng enforcer, let's say coding ka ngayon, o kaya hindi swerving ka, o kaya kung ano man yung traffic violation mo, hindi ba't kapag ang tono ng pananalita mo sa enforcer is mas mababa. Mas ang ending nun mas maganda mas maayos na pakiusap Correct. Versus yung hindi mo ba ako nakikilala? Alam mo, hindi, papalapit pa lang, tinatanong na kung kakilala siya. O kaya Pakailan ko sa'yo, sabi ng enforcer. O kaya partner, Bakit? Sino ka ba? True, papalapit pa lang si enforcer, may tinatawagan na. Alam mo, parang, ang gusto, minsan siguro, ang gusto sabihin ng enforcer, kayo po yung gusto kong makausap. Bakit po? May tatawagan po kayo. Laging ganun. Kung yung tono ng pananalita mo is laging, bakit? Ano violation ko? Ganyan. Versus, hala kuya, anong ginawa ko? Yung tanga-tangahan, ganyan. Or yung mas mababa. Yes, Most of the time, ang ending talaga niyan mas maganda Totoo yun. Oo. Ano yun kumbaga energy yun, kumbaga. Di ba pag sobrang taas ng energy mo, yung kausap mo, yung receiver mo, tataasan din niya rin yung energy niya. Di ba? In the same way, kapag nakakipag-usap ka sa jowa mo, sa asawa mo, di ba pag galit yung asawa mo, at pag nag-respond ka ng mas mababa yung energy mo o mas mababa yung tono, hindi magsasabay Oo. Tendency, bababa din siya. Kakalma din siya. Oo. Susunod siya sa energy mo. Or it could be, ikaw yung tataas din ng energy kasi yung lapit niya sa'yo, yung approach niya sa'yo, paggalit or mataas yung energy. Correct. Totoo. At importante yun na dapat alam mong mag-determine kung ano yung mataas at mababa. Tama. Hindi pwede paggalit yung isa, sasabayan mo ng galit kasi pag sinabayan mo ng galit, wala na. Walang mariresolve na issue. Yes. Diba? Your choice of words really matter and the tone of your voice also matter. Ang tawag dyan, semantics, partner. May ganun silang tinatawag. Your semantics is important. They matter. Semantics. Yes. So, Google nyo na po. Oo. Ano daw ang ibig sabihin ng semantics? Para patalino effect, di ba? Patalino Kunyari, nag-a-apply ka ng trabaho today. Oo. Yan. Kahit hindi naman tinatanong, ang unang pag tinanong siya, how are you today? Ang sasabihin, pag tinanong ka interview, how are you today? Ang sabihin mo, semantics matter. Yan. Kahit walang koneksyon. Ganito po ako magsalita, ma'am, kasi naniniwala po ako sa semantics na kailangan maingat ako sa tono ng Pero boses syempre, ko. bago mo gamitin yung sa salita ko. Bago mo gamitin yung salitang semantics, alamin mo muna talaga kung ano ibig sabihin, ha? Oo, baka mamaya, semantics pala. Correct. Semantika palang kumukulo ang ibig sabihin mo. Ganyan. Magaling ka pala dapat sa semantics. Totoo yun. Importante ang pagpili ng mga salita. Diba? Kasi may impact yan sa sasabihin mo. Correct. Parang katulad sa ng mga... kausap mo. Alam mo, kahapon meron akong inattenda na Bible study, yung speaking of semantics. Ano ba yung ulit, partner, yung ibig sabihin ng semantics para dun sa mga kabubukas ng the radyo? choice of your words. Choice of words and the tone of your voice. Yes. So, nung dun sa Bible study na yun, partner, nung merong prayer, na parang ang tono lang niya is, ang prayer lang niya is, yung parang regular na tono. I mean, malumanay lang, kalma lang, ganyan. Syempre, kung ikaw ay taimtim na nakapikit, talaga, mararamdaman mo yun. Pero kung ikaw yung tipong, aminin na natin, minsan, pag kahit may nagdadasal, yung utak natin, napatay ko ba yung gasol? O kaya, nabayaran ko nga ba si Aling Bebang ng 20? Pumunta ako doon kanina, pero di ko sure kung nabigay ko yung 20. Di ba? May ganun aminin na natin, may mga ganyan tayo. Ang hirap ganun. Ang hirap ng ganun. Hindi ka mapapakali. Walang peace of mind. Correct. Hindi, ibig sabihin, parang kapag kasi kalma yung nagdadasal, tapos hindi ka nakapikit, at hindi ka pwede rin naman nakapikit ka pero hindi ka nagko-concentrate sa prayer di ba? Yun nga, ang naiisip mo, nakapikit ka pero inantok ka kasi. Oo. Or pwedeng antokin. Or napatay ko ba yung gasol? Anong oras ba yung sundo ng bata bukas? O kaya iwan ko yata bukas yung gate. Yeah, diba? Correct, diba? True. Mga ganyan. Nasaksak pa yata yung kumukulong yung takure. Diba? Correct, mga ganon. Kasi nga, maaaring hindi ka nagko-concentrate or yung tono kasi ng prayer, kalma. Nandun kayo sa mood ng quiet time, ganyan. Tapos kung ba't ko ito kanikwento? Kasi nung nilevel up nung nagdadasal partner, yung tono ng boses Iniba niya. Iniba niya. As in,
na talagang nilevel up niya. Nilagyan niya ng mga makapangyarihang mga words. Yung mga, yung kapag ka po ang mga Christians ay nagdadasal, alam po natin na talagang tao sa puso. Yung talagang, yung pangmalakasan po yung kanilang prayer, yung parang ramdam na ramdam mo na para sa'yo. Tas as in talagang part yung mga words na ginagamit niya, ang bibigat na. Tas yung tono ng pananalita na, medyo, basta pataas. Ang taas talaga. Alam niyo yan, gets niyo yan. Kung high pitch, bumirit po, tinalo si Morissette. Sa true. Soprano po, lumevel kay Mariah. Ganon. Papunta na po sa whistle. Ganon. Si Pastor nag-whistle. Nag-whistle na po si Ganun kasi energy. panahon na kasi ni Mariah Parter. Nilevel niya sa whistle ni Mariah Carey. Ganon. So, nilevel niya. As in like yung talagang parang, basta, yung mga hindi nakaka-relate dito, yung mga hindi po nagdadasal masyado, 'di ba? Pero kung na-experience po 'yan yung may magpe-pray over sa inyo tapos from malumanay, then level up, lumalakas, nagiging mas powerful, and then may kasama ng yung tono partner, may kasama ng pag-iyak, may pagninig ganon. Ito kasi yung naging mismong reaction ko nung kalma lang, ako to, ang dami ko iniisip, anong oras nga pala yung pasok nung ganyan. Ang dami ko iniisip, mayroon nga palang operation tulong meeting ulit. Ganyan, ang dami ko iniisip. Pero nung nag-pray over siya, partner, tas ni-level up niya, yung tono niya, iniba niya, talagang partner, ang ending part, umiiyak ako. Ang ending, umiiyak ako, kahit hindi naman ako naiiyak that day. Alam mo yun? Kasi nga, semantics, di ba? Very important. It matters. Kung gusto mong talagang i-level up yung nararamdaman ng kausap mo, 'di ba? Gamitin mo yung tamang salita at tamang tono ng pananalita. Totoo. Malaki kasi yun yung energy po yun, mga kaibigan. Halimbawa, kunyari sa isang gathering, tapos merong isang speaker. 'Di ba? Kunyari resource speaker, inspirational. Yan. 'Di ba? Tapos yung speaker naluluha-luha na sa kwento niya. Correct. Kahit hindi mo pinagdaanan yung kwento na yun. Parang yung sakit hirap, din. yung hirap na pinagdaanan ng speaker na sinishare niya sa audience, hindi ba nadadala ka ng energy niya? Tama. Kasi magaganda yung salitang ginamit niya. Correct. Nakaka-inspire talaga. At yung tono niya, talagang mamomotivate ka. True. May impact sa madaling salita. Correct. Meron din mga speaker na ang tono ng pananalita, alam mong di mo pakikinggan. May ganun Oo. Pero meron din mga speaker na tono pa lang ng pananalita, tsaka yung mga words na ginagamit nila, hala. Powerful. Oo, ang galing. Diba? Diba? Pang malakas, ang lakas. Ganon, may ganyan. Ganun siya kahalaga, mga kabisyo. So dapat dapat nating pag-aralan kung paano natin i-deliver talaga yung mga salita natin. Kasi minsan pag hindi po natin inisip kung ano yung mga bibitawan nating salita, 'di ba? Hindi natin malalaman na nakakasakit na pala tayo. Totoo yun. Tono mo, yung choice of words mo, they matter, mga kabisyo. Minsan nakala lang natin hindi tayo parang siguro nasanay tayo na pasigaw lagi or paggalit lagi na hindi natin namamalayan, 'di ba? Na gano'n na pala tayo. Kaya ko bang may nag-correct po sa inyo, may nagsabi po sa inyo, parang lagi kang sumisigaw. O bakit parang lagi kang high pitch? Makinig ka din. Tama. Sa kanila. Baka kasi minsan kasi 'di ba hindi natin alam, parang katulad ng mga lahing may amoy. Sabi nila hindi nila alam na may amoy sila. Mga ganyan pananalita talaga. Natin alam, nakakapanakit na pala. Hindi, kasi recently kasi partner, meron kaming trip. Tapos may kasama kami na ibang lahi. Talagang partner nananampal talaga, tsaka nananakit. In my mind, yung amoy niya nananakit. Alam mo yung talagang tipong kung ako ay nangangarap na magbuntis, namatay yung egg cells ko. Alam mo yung gano'n? Hindi na sila nabuo. Hindi na sila nabuo. Hindi kinaya, amoy may pa ganon, lang. parang nakakamatay. Nakakasakit ng kapwa. Oo, ganon. Basta nakakapanakit. Grabe tayo. Pinag-uusapan natin yung choice of words. Paano nyo magigets yung magnitude ng amoy? 'Di ba? Paano nyo maiintindihan kung gaano kalakas ang amoy kung hindi ko gagamitin yung salitang nakakapanakit yung amoy? Tama naman talaga. Tsaka at one point in our lives, na-experience natin na meron tayong naamoy. Sige na, hindi na ibang lahi, kapwa na Pilipino. 'Di ba? Kasi yung mga hindi po naligo, yung mga salaula sa katawan, 'di ba? Yung mga nananapak ang amoy, yung pagdaan nila nauubo ka. True. Totoo yan. Totoo. Yung nakakapulmonya yung amoy, ganon. Yung wala ka naman sakit, pero diba? paglabas
paglabas mo ng elevator dahil nalanghap mo siya, di ba? Oo. Ano ka, critical ka na. Ganun. Yung paggrabe ng paggrabe tayo. Di, para mag-gets natin yung tindi ng amoy. Kasi pag mabaho lang, feeling ko kaya lang ng oils eh. Alam mo yon, kaya ng mga maglagay ng mga, saksakan mo yung ilong mo ng mga inhaler, mga ganun. Pero kapag ka nananapak, talaga may kasama po itong prayers. Alam mo yon, parang... Kasi kumakapit eh. Oo, correct. Kahit wala na sila, naiiwan. Totoo, parang kumapit sa ilong mo talaga, parang ganon. So, yun yung ang point ko doon. In my mind, nakakapanakit na yung amoy niya, pero bakit parang hindi niya alam? Oo, so yun lang. May ganon. Oo, yun lang yung sinasabi namin, na parang minsan akala natin hindi tayo masakit magsalita, o kaya hindi mataas yung lagi yung tono ng boses natin. Pero pakinggan din natin yung ibang tao. Kapag ka madami na nagsasabing, uy, parang lagi kang galit. Parang lagi pag nagsasalita ka, parang nagmumura ka lagi. Oo, parang ganyan. Parang lagi kang may kaaway. Yes, makinig din tayo. Kasi minsan, sobrang sanay na tayo. Parang katulad nga ng amoy, di ba? Sobrang sanay na tayo dun sa amoy na yun. Akala lang natin, normal pa siya. Parang ganun. Agree ako doon, and you have to take it constructively, ha? Every time na may magbibigay sa atin ng feedback, di ba, na parang sa ikabubuti naman natin, take it positively, mga kabisyo. Ay, oo nga, no? Palamura pala talaga ako. Correct. Ay, oo nga, no? Pag nakikipag-usap pala ako, laging pasigaw. Di ba? Huwag mong don't take it as personal attack. Minsan may mga ganun tayong response. May mga tayo, balat sibuyas tayo, kahit ang kapal-kapal naman ng mukha mo. Ang dami nagmamasensitive. Pero pag tinignan mo naman talaga yung feedback, positive siya eh. At pag titignan mo, para sa ikabubuti siya ng isang tao. Pero dahil nga balat sibuyas, di ba, resistant tayo. Correct. Akala natin inaatake agad tayo. Ayaw natin ang kinokorek. Pine-personal agad tayo. May ganyan tayong feeling. Correct. So, let's take feedback constructive. Correct. Isang magandang punto din Totoo yun. Totoo yan, mga kabisyo. Minsan hindi natin alam na ganun pala tayo. Tapos until may magsasabi sa atin na ibang tao. Pwede nating pakinggan, pwede nating hindi pakinggan, nasa sayo yan. Pero feeling ko lang, kapag marami na yung nagsasabi na ganun ka, tama. Makinig ka rin. Totoo. Ano na yung sinabi sa iyo ng ibang tao na hindi mo, na you take it negatively, pero pag later on, na-realize mo, ay tama pala sila? Ayoko namang umamin ng mga kamalian ko. Parang tinatamad naman ako umamin ng mga kamalian ko for today. Para mas matibay yung pagbibigay ng sample. Hindi ba pwedeng from personal experience? Hindi ba pwedeng from personal experience ang masasabi ko lang, hindi ko alam na hyper ako hanggat may nagsabi. Okay. Akala mo normal. Akala ko normal lang, yung pala hyper ako. O kaya ang description sa iyo, theatrical. Oo. Parang lagi nasa teatro. Correct. Kasi akala ko makipot ako. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of Hindi, may ganun na. Nagpa-realize sa'yo, hindi ka na makipot. Oo, sabi niya, maluwag ka na. Charot. Hindi. Realize mo, ay, oo nga, no? Hindi, akala ko talaga, partner, parang yung pagsasalita ko, normal lang siya. Parang akala ko, nadidistinguish ko pa si Nicole Yala at si Emmy sa tono ng pananalita or how I speak. Akala ko parang, lagi ko kasing sinasabi, si Nicole Yala is an exaggerated version of Emmy. Emmy, ako, ganon. Hanggat may nagsabi sa akin na, kung ano yung tono ko sa radyo, yun din ang tono ko sa real life. Talaga, sabi ko, hindi ko alam. Hindi ako aware. Kaya sinabihan ako, diba, at nalaman ko lang yun nung sunod-sunod akong mabilis laryngitis o sumakit yung energy palagi na pwede makipag-usap ng malumanay. Ng malumanay. Kasi yun sabi sa akin ng ENT ko, pag wala ka sa work mo, kalma ka lang. Tapos ang sinabi ko talaga sa kanya, kalma naman po ako. Pag hindi ako naka-ere or pag hindi ako naka-mic. Oo. May feeling ako na introvert ako, may mga ganun. Mali pala lahat ng feelings ko. Kaya yung feeling mo na maganda ka, nako, mali ka dyan. Ganon. Kaya akala ko, yung pala, maski outside of radio or outside the Nicole Yala character, medyo mataas din pala yung how I talk. Or parang ganon, medyo, hanggat may nagsabi na. So medyo, mas pagka ganon, mas nagiging aware na ako. Lalo pag sumasakit na or pag nauubos na siya. So, kakalmahin ko na, ganon. At yun yung sinasabi ni partner na, take it constructively na, gamitin mo ito kasi they mean well. Correct. Gamitin mo ito tama. Parang hindi naman malumanay. Oo, okay nga ako pero sumisigaw na.
Di ba? Pero Diba? alam mo sa sarili mo, mag-obvious na obvious naman na nag-resist ka sa sinasabi nila. Tama. Hindi, mali yung sinasabi mo. Ay, Saan hindi. naman ang galing yung sinabi mong Oo, ganyan? correct. Hindi, meron pala akong sagot dun sa una mong tanong. Yung ano Alin yun, doon? yung parang... Saan ka nang galing? Hindi, Yung yung una kong tanong. hindi, bago yun. Yung sabi kong parang ayoko man naman sabihin yung mga kamalian ko for today. Yung ano yung sinabi ng iba na, ano yun, you did not take it constructively, Oo. but then you realize na tama nga pala sila. Oo. Yung weight ko. Okay. Oo, pag may nagsasabi sa akin dati na uy, ang ano mo na ha, yung baba mo mga 5 na sila. yung baba mo Uy, mga 5 nawawala na na yung sila. leeg mo. Correct, ganyan. O kaya hindi ka ba nahihirapang umakit ng hagdan? Yung mga ganun. Kasi sabi nga natin, di ba, tono ng pananalita, di ba? Oo. And yung tono ng pananalita and the choice of words, di ba? Oo. Kung pabiru siguro na sinabi sa akin, hoy hindi ka ba nahihirapan dyan? Baka, or tas ka-close ko siya, baka matawa ako, ibig sabihin na tatabaan siya sa akin. Pero kung yung iba yun, masasaktan ako. Pero parang ganon. So that time in denial ka? Parang nag-refuse ka? Oo, Ganon. I refuse to believe. Kasi Oo. parang kasya pa naman yung mga damit. May feeling ako na hindi naman masyadong bulky sa may tiyan. Alam mo yun? Yung mga ganon. Until, yun pumayat na ako, partner. Tapos Parang ayoko nga, no? timitingin ako ng mga pictures ko dati. Nanonood ako ng YouTube channel namin. Na lahat dahil nga ako lang naman na nag-vlog sa sarili namin, sa pamilya namin, mukha ko lang talagang malaki yung nandun. So, yung pala yung sinasabi ng ibang Diba? tao na hindi ko pinakinggan kasi pabalat sibuyas or in denial. Correct. Ganon. So, makikinig din tayo kasi sometimes, hindi lang tama yung words na ginamit nila or yung tono na ginamit nila, but they mean well. Correct. Oo. Minsan, actually, maraming pagkakataon sa buhay natin na maganda naman yung intention. Oo. Hindi lang Taklesa lang na-deliver talaga ng sila. tama. Oo, taklesa lang talaga. Hindi nakagamit ng tamang salita, di ba? O nagkamali ng tonong binitawan, pero they mean well. Totoo yun eh. And if you take it constructively, mapapao ka na, ay, ang galing tama nga nakita nila yung pagkakamali ko na hindi ko nakikita. Tama. Diba? Kasi pag if you take it the other way around, halimbawa na sinabi sa'yo, mataba ka na. Ay, hindi nga. Hindi naman ako mataba. Bakit pa kasi sabihin mo akong mataba, 'di ba? Nagkaroon na ng away, hindi pa nakatulong sa'yo. 'Di ba? Nasira yung relationship, tapos hindi pa nakatulong sa'yo. Kasi yun nga, you take it negatively naman. So yung sinasabi natin, dapat ma-determine mo 'yon. Tayo bilang mga receiver, ma-determine natin ano yung intention ng tao. Ikaw naman na sender, dapat ma-determine mo kung ano yung tamang pananalita at ano yung choice of words and tone of your voice. Correct. So, para maganda yung communication, harmonious. Tama. Yun. So, ganun. parehong involved, sender and receiver, and vice versa. And the message. Yes, and dapat ma-determine natin Oo. pareho. Kung paano i-deliver ng tama, paano i-send ang message, at paano tatanggapin ang message. Meron nga 'di ba sabi ko nga sa iyo, partner, kunento ko to sa iyo kahapon, na meron akong ini-interview na nung ini-interview ko siya, the whole time Tagalog lang siya talaga. Tapos para lang siya nagkukwento na parang Tapos sabi ko, parang gusto ko naman makita yung side ng taong ito na parang medyo magfo-formal kasi nga it is a job interview anyway, kahit na kasi doon ko kasi nung na-realize ko na baka kasi yung tono ko parang more of, uy, kumusta ka na? Parang ganon. So, yung kausap ko, instead of parang ang nakuha niya is yung warmth and yung gaan ng usapan versus this is a job interview, so dapat serious tayo. Parang ganon. Kasi yun nga yung sinasabi natin, so partner. nag-shift ka bigla. Oo, nag-shift ako bigla na parang okay, kailangan nating shumift na Hindi tayo Nicole Yala, but shift tayo na nag-interview tayo ng aplikante. Parang ganon. Kasi tama kapag halimbawa yung kausap mo, totoo to ha, kapag yung kausap mo binabakla ka, hindi ba't ang ending mo, kahit hindi ka naman nagsasalita ng Becky Mon o hindi ka, pero paano ka na rin? Pabakla ka na rin? Or, Correct. pak na pak, ganun, gagamit ka ng mga words na alam mo na parang relatable. Pero yung kausap mo, ang tono niya at ang choice of words niya, English to serious, kahit hindi ka magaling sa English, hindi ba't maghahanap ka rin ng mga English words? Magpipilit ka mag-English kasi ganun yung sinasabi ng sender. Tama. Totoo yun, and same thing with energy. Pag sobrang taas talaga ng kausap mo, tendency is
mataas ka rin. 'Di ba? Perfect example yung kadalasang confrontation ng police enforcer. Oo, 'di ba? Tsaka yung nahuli nung driver. Kapag unang bumelta ng mataas yung driver, galit din sa'yo yung enforcer. Totoo. Pero kapag mababa yung energy mo, meaning, sorry po, pasensya na. Diba? Ganun naman yung mababa, hindi naman, anong problema? Anong Hindi, problema mo? may Hindi ano naman eh, ganun. oo. Tama. Ang anong problema mo comes with energy na mataas eh. Oo. Di ba wala naman nagtanong sa atin ng, anong problema mo? Ay, di, meron din. Meron din. Kapag Kasi pag sarcastic. Oo. Kaya, pero sa sitwasyon na ganon, Oo. yung pag tinanong mo anong problema mo, nasa high pitch, high energy, galit agad yun. Oo, correct. Versus, uy, kuya ko, pasensya ka na. Ano po ba yung violation ko? Yes. O kaya, kuya, sorry po talaga. Hindi ko po napansin. Oo, hindi ko po napansin na coding ako today. Diba? O Oo. kaya, hindi ko po napansin na may enforcer pala. Kung alam ko lang, di sana lumayo ako. Gitna-gitna lang para hindi nahuli. Charot. Di ba? So, yung tone of your voice, ano yan imamatch siya ng receiver. Pag mababa ka, mababa din yung response niya. Diba? Pero pag sobrang taas, pagalit ka, tendency is, imamatch niya yun. Oo. So, ganun siya. May ganun dapat mo siyang ma-determine, ha? Totoo. Bakit kaya parang lagi kami nag-aaway? Kasi ganun ka makipag-usap. Diba? Pero yun nga, eventually nga, meron din naman mga taong ganun. Ito nga, message ni Dennis Villahermosa. Sabi niya, parang si Levi, kala mo laging galit pag nagsasalita. Nung una, pinag-aawayan namin yan. Ngayon, sanay na ako. Meron din ganun na, minsan, may kakilala tayong ganon. Akala natin, bakit parang lagi ang lakas ng boses? Lagi, ang tawag nga natin sa kanya, energy vampire. Kasi parang nangihigop siya ng lakas. Yung pala, may problema siya sa tenga. Okay. Oo, dahil may problema siya sa tenga, hindi niya naririnig. So, ang tendency niya is nilalakasan Sumigaw. niya. Oo. May ganon Okay. din. Or, meron ding, di ba merong mga, tawag doon, probinsya? Na ganon. Parang kunyari, Iloilo. Kahit galit na, malumanay pa rin. Pero galit na siya nun. Oh. 'Di ba? Pero meron namang mga iba, hindi ko alam kung what particular, pero alam ko, yun yung nila, yun yung ganun sila Paano magsalita. oo. Parang laging galit. Pero hindi naman talaga. May ganun din. Correct. Minsan, pag nakilala mo naman na hindi pala talaga siya ganon, matatanggap mo naman, na malakas talaga yung boses niya, hayain natin. Yun. Sinasabi lang natin ito, applicable to do sa mga few instances. Kasi hindi few. Madalas na instances na kailangan ma-determine mo yung tone of voice kasi importante talaga siya. Correct. And your choice of words. Sabi nga ni Norse Cortez, good morning. Opo sa tono how we deliver words. Di ba kapag kausap natin ng boss natin, super bait, mga good words. Oo. Pero pag mga kamars o kamarites, iba rin yung tono. Oo. Di ba? Ganon. Depende talaga sa kausap. Dapat tayo, kasi mag-establish siya ng magandang relationship. Tama. Your tone of voice and choice of words. Tingnan yung mga nasa halimbawa sa misa. 'Di ba? Yun, dapat inspirational lagi eh. 'Di ba wala akong or bibihira kung meron man, siguro may pinagdadaanan lang, talagang nagsisigaw dahil galit. May ganun eh. Pero normally pag umattend ka ng misa or ng solemn celebration, walang sumisigaw diyan, lahat kampante, chill lang. 'Di ba? Pag umattend ka ng anong tawag dito, concert, lahat yan high ang energy. Yes. 'Di ba? Yung nasa stage pasigaw lagi yan. Tendency yung mga tao, Ganun diba? din, correct. Yun eh, kasi yung sinesend yun yung message, 'di ba? Yes. Yun yung energy. Tapatan. Hindi pwedeng yung nasa stage alive na alive tapos yung 'di ba nagko-concert ka, are you ready to party? Ba? Yes. Walang ganun eh. Walang ganon. Kapag ka Yes, I'm ang ready. nandun, sumisigaw, sisigaw ka rin eh. 'Di ba? Ganun Yan. siya, energy. And speaking of energy, mataas ang enerhiya natin sa darating na November 11, 2023. On 11/11, magkita-kita po tayo para sa isang bongacious na Operation Tulong Yes. sa San Andres, Manila Gymnasium, alas 8 ng umaga. Ayan. Meron po kaming hinandang medical mission, may wellness and fun, at merong mga pag-games. Ayan. Kaya sa 11/11 po, wag niyo pong palalagpasin po ito, San Andres,
Sports Complex sa Manila or San Andres Manila Gymnasium. Ano po ba talaga ang tawag? Dito sa script San Andres Sports Complex. Dito sa ating Manila Gymnasium. Yan. Pero hindi ka mawawala, isa lang naman yan. Yan. Isa lang naman yung San Andres. Oo, correct. At isa lang naman siguro yung sports complex / gymnasium nila. So, 8:00 po yan ng umaga. Kaya kita-kits po tayo on Saturday. O, diba? May pa-medical mission ang Love Radio ngayon. Diba? And dental and optical mission. Nakakatuwa, no? Alam nyo naman, minsan kailangan nating matutunang bumait. Maging Tama. mabuti sa kapwa natin. Alam Hindi nyo na. sa lahat ng oras, 'di ba? Doon tayo sa paggalit, 'di ba? Pabait naman po tayo. Yan. Kailangan natin sa buhay yan. So punta kayo, makikita nyo mababait ang DJ. Tama. Para kaming may mga hilo noon. O siya, ay, grabe naman. Kumakontra si At Boy. sa akin lang, sa akin. Sa akin lang talaga, Boyet. Ikaw lang umugay yung camera. Hindi niya napigilan. Correct, oo. Pag sabi mo, pupunta ka doon, nakahilo ka. Oh, halo. Tapos may pakpak, no? Oo. Ay, hindi, Pakpak hilo. ng demonyo. Oo. Nakahilo pero may pakpak ng demonyo. Itim. Maitim. Pakpak ng paniki. Mga ganun. Ay, nako, sala. Exit na muna kami ha. Mamaya tayong 9:20-ish. Kwento na may Wagang Bornay. See you later.